Oras na ito na ang aming pagsamba, Panginoon, kayo ang ma-center, kayo ang mabigyan ng papuri at pasalamat dahil kayo ay mabuti sa aming buhay, dahil kayo ay nagbigay ng kaligtasang libre sa panahon namin ngayon sa Bagong Testamento na kung saan ang inyong anak ay hinayaan nyo na mapako at magdusa sa krus ng Kalbaryo at siya ay maduraan at sinapak at lahat ng mga ridicules ay natanggap niya. At ito'y dahil sa pagmamahal niya sa amin at sa inyo din, Panginoon Ama. Salamat, Panginoon, na ilang libong taon nakalipas na ang nangyari na isulat sa inyong banal na kasulatan. At ito ay totoo. At marami mga nag-reject sa message na ito. Kami na mananampalataya, Panginoon, ay patuloy na magpasalamat dahil kung hindi ginawa ng inyong anak iyon, hindi kami maligtas. Na siya ay namatay sa krus, pambayad ng aming kasalanan, nalibing, pangatlong araw, nabuhay namang muli, at siya na ngayon ay nasa kanang trono niyo po, O Diyos Ama, at kami ay sumasamba sa inyo bilang mananampalataya sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na napasa amin, ora mismo nung kami ay sumampalataya doon sa Gospel of the Lord Jesus Christ. At salamat, Panginoon, na kami ay sinamahan at maraming mga brethren na sila ay nagbiyahe punta dito. Gabayan niyo po sila sa kanilang biyahe at ingatan niyo po, at even sa mga nandito na, kami nawa, Lord, ay magkaroon ng presence of mind at patuloy ang aming focus sa inyo. At nawa ang mga disturbance, Lord, sa mga cares na iniwan namin muna, pansamantala na kami ay nandito, nawa, Lord, tulungan niyo po ang bawat bagay na sana hindi kami madisturbo, at lahat ng mga cares namin, i-cast namin sa inyo, Panginoon, at kayo ay mag-care sa amin, at kami naman ay maging focus sa pag-awit, pakikinig, at even sa mga pwedeng mag-awit kami, mag-song offering kami sa inyo. At salamat, Lord, sa lahat. In Jesus' precious name we pray. Amen. Okay, tayo ay magsitayo. Awitin natin, mga ang Come Thou Fount. Okay, Dayda, go. Come Thou Fount of every blessing, tune my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of Thy redeeming love. Second now. Here I raise mine Ebenezer, hither by Thy help I come, and I hope by Thy good pleasure simply to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, He to rescue me from danger interpose His precious blood. Turn now. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let Thy goodness like a fetter bind my wandering heart to Thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for Thy courts above. Amen. 209 of that, grace greater than our sin. Sige na. Dayda, siya na muna. Dayda, ikaw na muna. Yun ang pinili ko para sa'yo. Dayda. Nahiya. Nahiya siya. Sige na. Okay, praise God. 209, grace greater than our sin.
And it is our reason na nandito tayo sa church para tayo ay bigkas, no, with our mouth declaring grace, no. Tayo'y magsitayo. Let us all stand and let us give praise to the Lord and because of His gracious acts. No? Ano yung gracious acts ng Panginoon? When He died at the cross for our sins, He was buried and third day rose again. That's a gracious act. It is free, no? It is because of His grace and love tayo ay nakatanggap ng biyaya. Okay, marvelous grace. First stanza now. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there were the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Second now. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Turn now. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Last stanza now. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. So, in medical terms, bro, the antidote of virus sin is grace. So, kaya niyang linisan
whatever virus in our life at the cross. Amen. So He died for us to be clean in the sight of God. Amen. So tayo ay malinis sa harapan ng Diyos, hindi dahil nagmalinis tayo, kundi nung narinig natin yung magandang balita pala na meron palang namatay para sa atin. Biyaya pala yon. Meron palang tinapos na ang solusyon ng kasalanan para tayo ay makatiyak na pagkatapos ng mundong ito, meron tayong paruroonan na kung saan ang kaluluwa natin hindi mapahamak. Amen? Grace pala yon. At ito ang Diyos na anak. Amen? Siya ang nagdala ng grace. And grace and truth came by Jesus Christ. Praise God. No? So, sa buong libro na isinulat ni Apostol Pablo, mula Roma hanggang Filemon, ay talagang tema nito ay grace. Dahil kung hindi ako nagkakamali, mga 90 plus to 100 na mention yung grace in the 13 books. Kung i-compare doon sa mga ibang books na madaming libro, hindi masyadong naulit-ulit. Amen. Kaya salamat na muhay tayo sa biyaya. Amen. Sana ay merong motivation na maglingkod tayo dahil mahiya naman tayo sa biyaya ng Diyos. Amen. So salamat na meron tayong reminder na gano'n. Let us ask Brother Adrian to lead us more on Bible reading and singing as the Lord leads him. Bro. Good morning po mga kapatid. Simulan po natin ang ating Bible reading sa isang panalangin. Tumayo po tayong lahat and let's bow our head and feel the presence of the Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw po na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon, sa kaligtasan na meron kami, Panginoon, sa kalusugan na ibinibigay mo, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat at paggabay mo po, Panginoon, sa amin sa pang-araw-araw. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming pag-ingatan, gabayan, Panginoon. Kayo ang mag-take over sa bawat isa dito, Panginoon. Kayo, Panginoon, na magbigay ng atiran sa amin, Panginoon. Masabi namin yung nais nyo iparating sa bawat isa ngayon, Panginoon. And nawa, Panginoon, kayo magbukas ng puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, sa kung ano mang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang maghapon po na ito. Sa inyo po namin, Panginoon, ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 136. Say amen po kung nandyan na po kayo. Ayan, basahin po natin ang Psalms chapter 136 verse 1 to 26. Sisimulan ko po sa verse 1, kayo po sa verse 2, ako po sa verse 3, kayo po sa verse 4. Alternate po tayo hanggang makarating po tayo sa verse number 26. Sabay-sabay po tayo doon. Psalms chapter 136 verse 1. O give thanks unto good, for his mercy endureth forever. O give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. Verse 3. O give thanks unto the Lord of lords, for his mercy endureth forever. To him who alone doeth great wonders, for his mercy endureth forever. Verse 5. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him that made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. Verse 9. The moon and the stars to rule by night, for his mercy endureth forever. To him that smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever. And brought out Israel from among them, for his mercy endureth forever. With a strong hand and with stretched out arm, for his mercy endureth forever. To him which divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth forever. And made Israel to pass through the midst of it, for his mercy endureth forever. Verse 15. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his mercy endureth forever. To him which led his people through the wilderness, for his mercy endureth forever. Verse 17. To him which smote great kings,
for his mercy endureth forever. And slew famous kings, for his mercy endureth forever. Verse 19, Sihon, king of the Amorites, for his mercy endureth forever. And Og, the king of Bashan, for his mercy endureth forever. And gave their land for an heritage, for his mercy endureth forever. Even an heritage unto Israel, his servant, for his mercy endureth forever. Verse 23, who remembered us in our low estate, for his mercy endureth forever. And hath redeemed us from our enemies, for his mercy endureth forever. Verse 25, who giveth food to all flesh, for his mercy endureth forever. Sabay-sabay po tayo, verse 26, O give thanks unto God of heaven, for his mercy endureth forever. Mari na po kayong maupo. And ang binasa po natin ngayon na chapter 136, kung mababasa nyo po dun sa bawat verse, halos, tama po ba? Bawat verse dito sa dulo may nakalagay, for his mercy endureth forever. Talagang makikita po natin dito, ang focus nung mismong chapter is yung mercy ng Panginoon sa atin. Na nire-remind po tayo dito again and again, yung God's mercy, word nga, phrase na God's mercy endureth forever, na yung nakalagay po dito, each and every part nung binasa po natin dito, lahat ng ginawa ng Panginoon para dun sa mga Israelites, lahat po yun, ang makikita natin is mercy ng Panginoon. Kung maaalala po natin na yung sa kwento nung kay Moses, nung nilid niya yung mga Israelites palabas ng Egypt, it is God that smote the Egypt nung panahon po na yon. Sabi dito, for his mercy endureth forever. Kahit po yung mga Israelites na nagrereklamo nung panahon na yon, he delivered them because of his mercy. And lagi po natin tatandaan, ninote ko po ito habang binabasa ko ito kagabi. Life is filled with moments when we question whether God is still working in our circumstances. Psalms 136 answers that doubt with a repeated reminder, God's mercy never runs out. Pasensya na po, mahilig ako mag-notes in English kasi kapag nagtuturo po ako sa college ang mode namin is English palagi. Lagi po nating tatandaan, God's mercy is always there. Nasa kahit anong circumstance man po tayo, may mga pagkakataon po na hindi natin nakikita kung ano yung binibigay ng Panginoon sa atin na situation, na saan niya tayo nililid. Pero yung God's mercy is always there. May mga pagkakataon na we are being corrected na hindi natin alam. It's still God's mercy. Kasi Panginoon, ang ayaw ng Panginoon na mapunta tayo sa kapahamakan. He is a merciful God na kahit gaano tayo kapasaway minsan, kahit gaano tayo hindi nakikinig ng paulit-ulit, minsan hindi rin natin alam na yung ginagawa natin is hindi na napiplease yung Panginoon. But God's mercy is still there. He still lead us. He still corrects us. Because God is, and yung dito po, God's image is like a parent, para as an example po natin na kahit ano man po yung gawin natin, He is still there for us. Same do sa Israelites na nagiging rebelde. Nandun pa rin yung mercy ng Panginoon sa kanila. I-deliver sila sa kapahamakan, iniligtas sila, binigay yung mga pangangailangan nila na parang isang magulang na kahit na gaano kapasawa yung anak ay nandun pa rin na makikita at mararamdaman nung anak yung love ng magulang sa kanya, na kahit ano yung ginagawa niya, at the end of the day, mahal pa rin siya ng magulang niya. And ipinararamdam pa rin ng magulang niya sa kanya yung pagmamahal na yun, even dun sa moments na mararamdaman ng anak na akala niya against yung magulang niya sa kanya, but ikinokorek lang pala siya dahil gusto ng magulang niya na mapabuti siya. So nakasego dito. Ayun po. And toward the end of the Psalms, nakalagay po dito, God remembered us in our lowest state. This is comforting because it assures us that God does not forget His children when they are struggling. Even in our weakest moments, God's mercy still endures. And nakakatuwa lang po kasi in the past 3 months na nag-moderate po ako, na yung minsan wala pa ako,
yung pong mga verses na mga chapters po na nababasa at nababalikan ko, laging about po sa mercy ng Panginoon. About dun sa kabutihan ng Panginoon. Lagi pong napansin ko na natutuwa ako kasi tuwing magmo-moderate po ako, naglalagay ako ng notes dun sa computer. Binalikan ko po yung mga nagdaang chapter. Tapos, nakalagay, 124 po yata yun. Ang focus din nun is mercy pa din ng Panginoon. Tapos, habang nagbabasa po ako sa Bible, yung app ko po na mga Bible app, meron ding pang-search ng words. Isinearch ko po yung word na mercy para tingnan ko po yung ibang references about sa word na mercy. And napaka-merciful nga po talaga ng Panginoon na paulit-ulit, napakarami kung ilang 1,000 times na nabanggit po yung word na mercy because all throughout the timeline po ng Bible from Genesis to Revelation, makikita po natin yung mercy ng Panginoon sa bawat isa. Na even po dito, hindi man nasaan yung verse na yun? Even in hindi, kung titingnan po natin, history kasi ang Bible. Pero even now, na kahit na wala na po tayo dun sa time ng mga nasa sumulat ng Bible po na ito, applicable pa rin po sa atin na He delivered us from dun sa mga enemies ng mga Israelites. He delivered the Israelites from their enemies. Even now po, yung Panginoon, makikita pa rin po natin yung mercy ng Panginoon even indirectly na may mga enemies pa rin tayo na face ngayon kahit na nandun tayo sa panahon na may peace, na tayo yung part ng mundo na nandun sa may kapayapaan, hindi kagaya nung nasa kabila na it's a blessing din na wala po tayo doon sa situation na merong gera doon sa Middle East. Sila, literal na enemy ang meron sila. Pero tayo, yung enemy po na mai-relate natin dito is in our day-to-day lives. Kung paano tayo dinedeliver ng Panginoon doon sa enemy na yon na kasalanan, paano niya tayo inilalayo at nililid kung saan yung tingin ng Panginoon na makabubuti po sa atin. And gusto ko po i-share yung narinig ko na sinabi ng isang professor po namin nung nasa seminar kami. Ako po kasi hindi ako palabasan ng Bible dati. Nung time po dito, alam ko po dito rin po yun, may nag-abot ng booklet about Bible reading. Tapos may nakalagay po dun sa dulo ng booklet, kung gusto mong basahin yung Bible for a whole year, may mga chapter ka na dapat basahin per day. Tinesting ko po siyang basahin, hindi ko natapos. Tapos, masyado akong mahilig po na, hindi po ako mahilig magbasa. Ginagawa ko, pinapanood ko na lang po dun sa YouTube, dun sa mga video, nanonood na lang ako ng movies. Tapos, nung nasa seminar po ako, sabi po nung isang professor dun, kalimutan ko po yung pangalan niya. Theologist po siya. Ang course niya talaga is theology. Nabasa na daw po niya yung Bible na hawak niya. May dala po siyang Bible nung seminar namin, nung final day. May hawak po siyang Bible. Nung binili daw po niya yung Bible na yun, nabasa niya na 4 times back to back. Tapos sabi po yung Bible lang po na yun, hindi pa yung mga Bible niya nung araw, nung bata pa siya, yung Bible lang mismo na yun, nabasa niya ng back to back. Talaga daw pong part ng araw-araw na buhay niya is pagbabasa ng Bible. And sinimulan po niya yung pagsasalita niya sa amin nun, dun sa sinabi niya na yun. Na kahit na, ang point naman po niya dun is, ang research daw po kasi, kahit gano'n na katagal na pinag-aaralan ng isang field of study, meron ka pa ding matututunan, meron ka pa ring ma-uncover. At since yung seminar po namin is about research, sa pagsulat ng research, tsaka pag-critic, paano ka makakakuha ng funding. And noong time po na yun, sabi niya, ilang beses, mula bata ako, sinanay na ako nagbabasa ng Bible. Doon sa 4 ng Bible na hawak ko na to, sa 4 na beses ko siyang nabasa ng back to back, wala pong mintis. Every time na babasahin niya yung Bible, meron siyang matututunan. Tapos sisiningit niya po doon yung isang verse. About mercy din, kaya ako po naalala yun. About mercy. Kasi po, sa bawat araw na lumilipas para sa kanya, meron siya nakikitang mercy ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay niya. Nakikita niya yung kabutihan ng Panginoon. Tapos bigla po siyang nag-share. Doon po ako na-bless doon sa part na yun na kahit na
kahit na nasa anong state pa siya nung buhay niya, whether she is feeling blessed or whether she feels na natatry siya, nung binabasa niya po yung Bible, lagi yung nare-remind sa kanya yung part na yun na medyo naging maingat lang po siya sa pagsasalita since hindi po lahat doon is iisa ang paniniwala na hindi lahat po ay Bible believing. May mga atheist din po kasi akong kasama doon na hindi naniniwala sa Bible. Pero ang sabi niya, shinare niya po yung yung parang Romans Road na preaching na doon pa lang doon sa mercy na part, kahit na gaano po kadami, kahit nasa sa anong sitwasyon ka po, God is merciful, He is always there. And makikita mo po yung pinaka ng mercy ng Panginoon nung panahon na hindi ka pa buhay, nung panahon na sa time na hindi ka pa pinapanganak, nandun na yung mercy ng Panginoon para sa buhay mo. He died for your sins na meron kang kasalanan na hindi ka pa nawawala dun sa part na innocence. Bayad na yung kasalanan na meron ka. Yung minanang kasalanan mo. And yun yung pinakamagandang example ng mercy ng Panginoon sa buhay po natin sa panahon ngayon. Na God is so merciful. Wala kang kahit anong gawin para bayaran yung kasalanan na yun. Na yung mismong Panginoon ang gumawa ng paraan para kung sakaling ikaw ay mamamatay, meron kang kasiguraduhan na meron kang langit na bayan na uuwian kung sakaling umalis ka sa mundo na to. And that's the best example po ng mercy para sa akin. Doon sa meron po tayo sa panahon ngayon. God's mercy, God's goodness na binigyan niya po tayo ng assurance sa buhay natin. Kahit anuman pong pagsubok ang danasin natin dito, meron pong Panginoon na naghihintay sa atin sa langit na by the time na kinuha man niya tayo dito at wala na yung purpose natin dito, meron po tayong langit na uuwian. And salamat po sa Panginoon doon sa mercy na yun. Yun lang po. Kung may gusto po kayo, Pastor, idagdag or mga brethren po, kung sakaling kung magte-testimony mamaya and may gusto po kayo i-add, kayo na pong bahala. Yun po, magsimula po tayo sa ating pasasalamat. Lagi po nating tatandaan, God's mercy is always there. Meron pong kabutihan ng Panginoon sa atin. At meron po tayo palaging ipagpapasalamat sa Panginoon. So habang bumubuelo po sa sa pagpapasalamat, sa pagte-testimony, umawit po muna tayo. Buksan po natin ang ating mga hymnal sa page 1. Yung mismong hymnal po natin ay nagsimula sa pagpupuri sa Panginoon. The title itself pa lang, O Worship the King. Andiyan na po ba? Amen. Amen. Ready, sing. Oh, worship the King, all glorious above, and gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy's face, His chariots of wrath that deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bounty full care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain,
sa ating mga pasasalamat. Kung may mga gusto pong magpasalamat, mag-testimony. Ano po? Ay, dagdagan po. Dadagdagan po pala ni Pastor yung binasa po natin. Salamat, Brother Adrian, sa pag-emphasize ng mercy ng Panginoon. 5 bagay na pwede kong idagdag sa punto na ibinahagi ni Adrian. According sa kanyang binasa, ay walang katapusan po ang awa ng Diyos. No? Gaya ng binasa mo, bro, 136 verse 1, that the mercy of the Lord endureth forever. Ibig sabihin, kung ang tao ay maawa ngayon, pero nung nakaraang araw, pero bukas, hindi na yan maawa. Amen? Halimbawa, ngayon ay nangutang. Sister Mercy, nangutang. Of course, naawa ka. Walang ulam, sardinas daw. Pinautang mo. Palagi lang nangungutang So, yung awa mo ay may katapusan din, no? At bayad muna bago utang. Diba? So, hindi ka na maawa ngayon. Kasi una-una, bilang negosyo, malulugi din. Pero ang Diyos, sobrang dami ng awa. Amen? Sobrang dami niyang awa. Wala bang katapusan ng awa niya nga Yun ang grabe, forever nga So, ganun katindi ang Diyos. Amen? Ganun sinabi ni Adriana. Ang hindi temporary ang awa niya. Na ngayon, ay wag na muna. Hindi mo na ako maawa sa'yo. Bayaran mo muna utang mo. Ganon. So, hindi ganon ang ginawa ng Panginoon sa atin. The mercy of God does not expire. Even though tayo ay mag-fail, sabi ni Brother Adrian, still continuous hanggang ngayon. Amen? Kung naawa siya sa ating mga lolo na nauna na sa atin, maaawa din ang Diyos even sa atin ngayon. At continuous siyang maawa kasi sa pangawalang punto ay Lamentation 3. Pakita mo nga, Brother Jans, verse 22 and 23. Bakit kaya maawa ang Diyos araw-araw? Kasi sabi ng Lamentation, it is the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Kaya pala, ang Diyos ay grabe yun ka manggiluyon. No? Bisayon na lang na ako. Brother Turing, paminsan siya, minsan nagbibisaya ako kasi papa ko kasi Bisaya. So, manggiluluyon ng Ginoo. Ngano ka kay tungod kay kada buntag, bag-o ang iyahang luoy. Kumbaga, ang iyahang compassion, mercy is new. Fresh na fresh, hindi po panis, no? Hindi po kumbaga kaya nga forever Ibig sabihin, yung first point pa lang ay continuous na 'yon. Kaya ngayon salamat ng Diyos na sa awa ng Diyos nakabangon tayo. Amen. Sa awa ng Diyos nakasustain tayo, na nagkaroon tayo ng pangailangan natin, tinustusan ng Diyos, na survive natin ang buong linggo at nakita-kita tayo dito ngayon. Amen. So praise the Lord nga bago palagi ang mercy ng Diyos. Then masayahan din siya kung siya ay nagpakita ng awa, no? Micah 7 verse 18. Micah 7 verse 18, who is God like unto thee that pardoneth iniquity, no? Pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage. He retaineth not his anger forever because he delighteth in mercy. Hindi siya talagang suko kanunay. Sa Bisaya pa, masuko kanunay. Kay naapod siya'y luoy. Hindi siya palaging nagagalit dahil meron siyang awa. Amen? Meron siyang awa. Buti na lang sa panahon tayo ng awa ng Diyos. Amen? So praise the Lord. God is not eager to punish. He delights in forgiveness. Praise God, He forgiven us. Bakit kaya? Dahil namatay si Jesus Christ. Amen? Like the prodigal son, Jaire, like the prodigal son na lumabas sa kanilang pamamahay, when he returns back, his father forgive him. Amen? So tayo po ba'y nakaranas to be a prodigal? Sometime, pwede. No? In our manner, in our mind, and God's mercy is there to recover us. Number 4, ano nga number 1? Eternal, everlasting. Number 2, every new
New every morning. Number 3, na masayahan siya palaging nagbibigay ng awa, no? Masaya siya, he delighted. Yun ang kaligayahan ng Diyos, na magbigay siya ng awa. Number 4, salvation is not according to works, but according to His mercy. Titus 3 verse 5, anong sabi? Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ano ang kahulugan ng mercy? Anong kahulugan ng biyaya? Ang kahulugan ng biyaya ay nakuha mo ang hindi para sa iyo. Ang langit hindi para sa atin. Ang Diyos lang ang may karapatan doon na tumira, at wala tayong karapatan na tumira sa langit. Pero dahil ang Diyos ay mabiyayain, natanggap mo ang hindi para sa iyo. Ano nga ang biyaya? You receive what you do not deserve.